Gusto mo bang mas makilala ang iyong sarili? May kaugnayan ba ang birth order, human figure, o trait sa ating personalidad? Good day, si Kuya Mark ito. Alamin natin yan sa aspect and theories of personality. Ang personalidad ay isang multidimensional na konsepto na sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng mga katangian, pag-uugali, at karanasan ng isang individual. Binubuo ito ng pisikal, mental, emosyonal, sosyal at spiritual. Ang pag-aaral ng iba't ibang aspeto ng personalidad ay mahalaga. Nakakatulong ito sa isang mas mahusay na pag-unawa sa ating sarili, pag-uugali, pag-iisip at pakikipag-ugnayan. Physical aspect of personality. Ang physical aspect of personality ay tumutukoy sa mga observable at biological characteristics ng isang individual. Kabilang dito ang mga katangian tulad ng taas, timbang, body type, facial features, at physical health. Maaari rin itong sumaklaw sa mga pisikal na kakayahan tulad ng athleticism, coordination, at motor skills. Bagamat ang physical aspects ay hindi karaniwang tinuturing na core of personality, maaari itong maimpluwensyahan ang self-perception at interpersonal na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Mental aspect of personality. Ang mental aspect of personality ay naugnay sa mga cognitive process, thoughts, at intellectual activities. Sinasaklaw nito kung paano tayo nagpoproseso ng impormasyon, nilulutas sa mga problema, gumagawa ng mga desisyon, at natututo. Naugnay ito sa katangian tulad ng katalinuhan, pagkamalikhain, at analytical na pag-iisip. Ito ay gumaganap ng isang makabulang papel sa paghubog ng pag-uugali ng isang individual at mga tugon sa iba't ibang mga sitwasyon. Emotional aspect of personality. Ang emotional aspect of personality ay may kaugnayan sa damdamin sa mga experiences, expressions, at regulation natin. Saklaw nito ang intensity ng mga emosyon na karaniwan nating nararanasan sa sarili, ating kapwa at paligid. Saklaw din nito ang ating mga emosyonal na tugon sa mga stimuli at mga kaganapan. Kinabibilangan ito ng empathy, emotional resilience, emotional intelligence, at mood stability. Social aspect of personality. Ang social aspect of personality ay nakatuon sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba. Saklaw nito ang social skills, communication styles, interpersonal relationships, at social behaviors. Kinabibilangan ng extroversion, introversion, agreeableness, at assertiveness. Kinabibilangan din ito kung paano tayo umaangkop sa mga pamantayan at inaasahan sa lipunan. Spiritual aspect of personality. Ang spiritual aspect of personality ay tumutukoy sa ating beliefs, values, at sense of purpose o meaning of life. Saklaw nito ang ating paniniwala, moral at ethical principles, pursuit of personal growth, at self-transcendence. Kinabibilangan ito ng spirituality at koneksyon sa isang bagay na higit pa sa sarili. Talakayin natin ang personality body type theory. Ang personality body type, na kilala rin bilang theory ng somatotype, ay binuo ng American psychologist na si William Herbert Sheldon. Minungkahi niya na mayroong kaugnayan sa pagitan ng pisikal na uri ng katawan sa atin at ang ating personality traits at tendencies. Ang mga ectomorph ay lean at tall body type. Kadalasang may narrow shoulders at hips. Iniugnay ni Sheldon ang mga ectomorph sa mga katangian ng personalidad tulad ng introversion, idealistic, strict, sensitivity, at intellectualism. Ang mga ectomorph ay kilalang shy, avoids social contact, at introspective. Ang mga mesomorph ay may muscular at athletic physique, may well-defined muscles at lower body fat
percentage. Iniugnay ni Sheldon ang mga mesomorph sa mga katangian ng personalidad tulad ng assertive, aggressive, confident, at competitive. Ang mga mesomorph ay kalimitang adventurous at dominant. Ang mga endomorph ay may round at soft body shape. Iniugnay ni Sheldon ang mga endomorph sa mga katangian ng personalidad tulad ng sociability, friendliness, at tolerance. Ang mga endomorph ay kalimitang relaxed, easygoing, at seeking affection. Talakayin natin ang attitude o behavioral type ni Carl Jung. Pinakilala ni Carl Jung, isang Swiss psychiatrist at psychoanalyst, ang mga konsepto ng extroversion at introversion. Ito ay pangunahing sukat ng personalidad o typology of personality. Minungkahi niya na ang mga individual ay may preferred orientation sa kanilang psychological energy na nakaka-impluensya kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa mundo at nakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga extrovert ay pangunahing nakatuon sa external world of people, object at events. May posibilidad silang maging sociable, palakaibigan, at masigla sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sila ay madalas na nakakahanap ng external stimulation at nasisiyang makasama ang iba. Maaaring mas gusto nila ang aktibong pakikipag-ugnayan sa external world at maaaring hindi gaanong appealing ang pag-iisa. Ang mga introvert ay pangunahing nakatuon sa internal world of thoughts, idea, at reflections. May posibilidad na sila ay reserved, reflective, at mas nais mapag-isa para mag-recharge. Sila ay kadalasang matatagpuan sa one-on-one conversation kaysa sa large social gatherings. Maaari silang makaranas ng pagkapagod sa excessive external stimulation at maaaring mga ilangan ng pag-iisa para sa introspection. Ayon kay Jung, karamihan sa mga individual ay may parehong extrovert at introvert o tinatawag nating ambivert. Ngunit ang iba sa mga tendensiyang ito ay may posibilidad na maging nangingibabaw. Ang mga taong may nangingibabaw na extroverted na orientasyon ay maaaring magpakita ng may extrovert na pag-uugali sa halos lahat ng oras. Ngunit maaari ring makaranas ng mga introvert na sandali o pangangailangan. Sa kabaligtaran, ang isang taong may nangingibabaw na introvert na orientasyon ay maaaring pangunahing magpakita ng introvert na pag-uugali, ngunit makisali sa mga extrovert na aktibidad kung kinakailangan o ninanais. Tinitignan ng ilang contemporary personality researches ang extroversion at introversion bilang isang spectrum sa halip na isang dichotomy. Nangangahulugan dito na maaaring minsan tayo ay extrovert, introvert, o ambivert gaya ng nakalahad sa kung sino ang ambivert sa ating tinalakay. Talakayin natin ang psychoanalytic theory. Ang id, ego at superego ay bahagi ng psychoanalytic theory ni Freud. Para sa kanya, ito ang bumubuo sa iba't ibang aspeto ng psyche ng tao. Ang psyche ay ang bumubuo ng kaisipan ng isang tao. Ang id ay ang primitive o instinctual na bahagi ng psyche. Kumikilos ito ayon sa pleasure principle, naghahanap ng immediate gratification sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ay pinagmumulan ng ating mga karanasan, basic impulses, gratification, irrational, impulsive, tulad ng pagkakaramdam ng gutom, pagkauhaw. Ito ay kumikilos sa unconscious level. Ang id naman ay ang makatwiran at ang conscious na bahagi ng psyche. Ito ang tumutugon sa demands na nagmumula sa paligid. Ang ego ang nagiging mediator sa pagitan ng udyok ng id at superego. Ito ay umaayon batay sa prinsipyo ng realidad sa kapaligiran at rasyonal upang makahanap ng makatotohanan at katanggap-tanggap na pagkilos sa lipunan. Ito ay kumikilos sa conscious level at maging sa pre-conscious level.
Ang superego ay ang moral at etikal na bahagi ng ating psyche. Ito ay binubuo ng konsensya at ideal. Ang konsensya ang nagpapaalala sa paggawa ng tama at pag-iwas sa mali. Ang ideal naman ang nagtatakda ng mga pamantayan sa pagiging mabuti at perpekto. Ito ay kalimitang kumikilos sa pre-conscious level. Talakayin natin ang birth order theory ni Alfred Adler. Ang birth order theory ay pinasikat ni Alfred Adler, isang Austrian psychiatrist at psychotherapist. Ayon sa kanya, ang personalidad at katangian ng isang individual ay naiimpluwensyahan ng kanyang posisyon sa family birth order. Ang pagkakasunod-sunod ng kapanganakan ay may mahalagang papel sa paghubog ng personalidad at panlipunang pag-uugali natin. Firstborn child, responsible. Ang mga panganay ay madalas na nakikita bilang responsible, dependable at reliable. May posibilidad silang kumuha ng leadership roles at maaaring gampanan ng tungkulin na pangalagaan ng kanilang mga nakababatang kapatid. Achievement-oriented. Ang mga panganay ay madalas na nagsusumika para magtagumpay sa buhay, maaaring maging ambitious at competitive. Middle child, peacemakers. Ang middle child ay maaaring magkaroon ng malakas na kasanayan sa conflict resolution skills dahil madalas silang nakikita bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga nakatatanda at nakababatang kapatid. Sociable. Ang middle child ay madalas na outgoing, sociable, at skilled sa pagbuo at pagpapanatili ng relasyon sa kapwa. Flexible. May kakayahan silang makiangkop ng maayos sa iba't ibang sitwasyon at kapaligiran. Youngest last-born child. Attention seeking. Ang youngest child ay maaaring madalas maghanap ng atensyon at maaaring magkaroon ng likas na kakayahan sa entertaining at charming sa ibang tao. Creative. Ang youngest child ay madalas na imaginative at creative. Sila ay nakakahanap ng paraan upang maging kakaiba sa loob ng pamilya. Relaxed. May kakayahan silang maging kalmado at carefree sa buhay dahil madalas na ang kanilang mga nakakatandang kapatid ay may mas maraming responsibilidad. Only child. Mature of their age. Ang only child ay maaaring magpakita ng mga mature na pag-ugali dahil madalas silang nakikipag-ugnayan sa mga matatanda. Self-reliant. Ang only child ay may posibilidad na maging independent at self-sufficient. Sila ay maaaring magkaroon ng autonomy sa kanilang paglaki. High achievers. May kakayahan silang mag-excel academically at professionally dahil nakatatanggap sila ng isang atensyon at suporta sa mga magulang. Mahalagang tandaan na ang birth order ay may malaking papel na ginagampanan sa paghubog ng ating personalidad. Sa kabilang banda, marami pa ring factors ang maaaring makaimpluwensya sa ating pag-unlad. Maaaring may kinalaman sa genetics, family dynamics, parenting styles, at makaranasan sa buhay. Talakayin natin ang behavioral theory. Naniniwala mga behaviorists na ang personalidad ay pangunahing resulta ng mga natutunang pag-uugali sa pamamagitan ng conditioning, gaya ng stimulus response o classical at reward and punishment o operant conditioning. Binibigyan diin nila ang kahalagahan ng kapaligiran sa paghuhubog ng personalidad ng pagkatao. Saklaw ng teorya nito ang mga gawa ni Ivan Pavlov's classical conditioning theory, Burroughs Frederick Skinner's operant conditioning theory, John Watson's classical behaviorism, at iba pa. Talakayin natin ang humanistic theory. Naniniwala ang humanists, gaya ni Abraham Maslow, na ang personalidad ay pangunahing resulta ng mga personal na pangailangan o hierarchy of needs patungo sa self-actualization needs. Binigyan diin naman ni Carl Rogers ang papel ng self-concept at ang pangailangan para sa unconditional positive regard mula sa iba sa pagbubuo ng isang personalidad. Talakayin natin ang sociocultural theory. Iminumungkahi ni Karen Horney na ang pag-unlad ng personalidad
ay naimpluwensyahan ng mga salik sa lipunan at kultura, kabilang ang mga interpersonal na relasyon at mga pamantayan sa kultura. Isa sa kanyang kilalang gawa ay ang konsepto ng basic anxiety. Naniniwala si Horney na tayo ay nakararanas ng basic anxiety bilang isolated, helpless sa hostile at unpredictable world noong tayo ay sanggol pa. Ang mga anxiety na ito ay nagmumula sa mga kadahilanan tulad ng neglect, rejection, o hindi pantay na pangangalaga sa ating pagkabata. Talakayin natin ang cognitive theory. Ilan sa saklaw nito ay ang social cognitive theory ni Albert Bandura. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng cognitive process, self-regulation, at observational learning sa paghuhubog ng ating personalidad. Ang cognitive theory naman ni John Piaget ay tumatalakay sa sensory motor, pre-operational, concrete operational, at formal operational stages kung saan ang mga proseso ng cognitive ay natatangi batay sa edad at pag-unlad ng isang individual. Talakayin natin ang trait theory. Ilan sa saklaw ng trait theory ay ang Raymond Cattell's 16 personality factors kung saan may 16 na key personality factors na naglalarawan sa personalidad natin. Ang 5-factor model o Big Five naman ni Lewis Goldberg at Warren Norman ay tumutukoy sa 5 pangunahing dimensyon ng personalidad: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, at neuroticism. Mahalagang tandaan ng aspects and theories of personality ay ilang stints at pagtatalakay lamang ng personalidad. Kinikilala ng modernong psikolohiya ang pagiging komplikado ng personalidad. Sinasaalang-alang ang various traits, dimensions, biological, psychological, at social factors na bumubuo ng ating personalidad.